Hello, good afternoon. Magandang hapon po sa mga tagapakinig at mga listeners, friends, colleagues, drivers, passengers. So ako po ulit si Dr. Rafi Marfoy, episode number 2. Surprise, surprise, no? Kabago-bagong show. Um, so new, in fact, na siguro hihingan ko kayo ng suggestions para sa theme song. Uh, Title was actually provided by ating si Boss Elmer ng Elmer Francisco Industries, itong EFI Radio. So again, ginagawa ko ito dahil sa alignment niya with my goals, di ba? Marami tayong pwedeng pag-usapan as we said sa episode 1. In fact, siguro a segue into yung ating magiging usapan today, I think medyo malalim din talaga yung topic ng healthcare, public health sa Pilipinas, lalong-lalo na ngayong COVID. Lalo na during COVID ay ang balak ko pa ay pag-usapan ng iba-ibang mga bagay maliban sa COVID, di ba? Kasi nga, I think marami nang nalalaktawan o nakakaligta ang mga topic sa healthcare. One of my high points, kumbaga, noong early part of the pandemic was actually nung nagsabi ang DOH as leader na we actually need to shift the focus back to universal healthcare. And I think very important po yun kasi unang-una, sakop naman actually ng universal healthcare ang mga ganitong issue. At pangalawa, actually by addressing yung root factors ng UHC, we would be able to have a better response sana to COVID situations and pandemic situations like COVID. Halimbawa lang nun is where I'm going this afternoon. It will take siguro 12 hours to get there, di ba? Because that's actually the tip of Luzon, Sorsogon. And we will be continuing our work there on universal healthcare. Of course, naka-tone down din siya. We would have offered much more support from the university, pero ngayong COVID, we will be we'll be focusing on more siguro smaller parts like, maraming components ng health system. So dito muna, tapos dito. And of course, maganda rin kasi the province is initiating on its own, like many LGUs. 1 week ago, we were in another LGU here in Metro Manila. Again, very progressive. At hindi lang sila, maraming gumagalaw sa universal healthcare, recognizing nga the fact na by strengthening yung buong sistema mo, you can address much more in the health system, hindi lang yung pandemic, but including the pandemic. So with that, actually magpapaalam po ako sa inyo that I have to leave a bit early this afternoon because nga it's a long trip. I don't want to be late sa aking mga kasama doon. We have a program ready. We'll be training some of their health workers. We will be installing some new equipment or software or hardware. And of course, because yung UP project namin doon with DOH and the PhilHealth funding ay nakapag more or less 2 plus years already, half of which was preparatory. The team that did that in Bulusan, yung kanilang whole system na binago nila, ay tuturuan naman nila at mag-share sila ng experience, parang show and tell, doon sa bagong sites na magre-replicate o uulitin, gagayahin at pagbubutihin pa ang ginawa sa systems, sa health systems ng Bulusan para sa the rest of Sorsogon. Ang ginawa doon ay napakahalaga. Sabi ko nga last week yung mga bahay o households na malayo sa health center, dati siguro 30% lang sila ng konsulta. After only 5 months, naging close to 40, mag-50% na siguro, baka higit pa ngayong nakatapos na kami ng 1 year. So ayun, it's some very good work. Siguro just to recap, sabi ko nga marami pwede pag-usapan and I want this to be still a little bit introductory. Sabi natin last week, one of the things we said, in fact, rewind lang ulit. Sabi ko kay Boss Elmer, for episode 2, actually hindi ko kailangan maghalongkat masyado or mag-research masyado kasi sa scope ng introduction natin last week, medyo marami na tayong kailangan i-unpack, tawagin, o
parang linawin. Halimbawa, sabihin mo lang na maraming aspeto ang medisina o ang healthcare. Sabi natin last week, merong drama na healthcare, merong, may katuwaan, may specialista na pinili niya ang specialty niya dahil masaya, and so on. Iba-iba yan. So, yun pa lang mismong topic. We can actually explore that a bit. At sabi ko nga sa inyo, ang conclusion ko noon is, why not have a whole medical TV channel? Not medical, I would say health. Iba rin kasi ang konotasyon ng medical. So, siguro yun pa lang, I will unpack that. And then we can describe a little bit kung saan tayo papunta. And in the future, during the road trip, baka makakuha ko ng footage, share it with you. Ano ba ang itsura ng healthcare in different parts of the country? Well, so siguro, sige, simulan natin dun sa drama ng healthcare. I think we're all familiar with that. And it's no laughing matter. Hindi lang pag namatayan or na-hospital ang inyong loved ones, but even the fact, for example, na cancer in children, and again, no laughing matter, this is, ano bang irony doon? It's the fact na ang cancer commonly associated sa end of life or sa habang tumatagal ang buhay, na-expose ka sa mga factors that will then trigger yung changes sa DNA and RNA ng cells mo. Actually, DNA actually is the one. And that cause it to become a multiplying cell. Parami lang siya ng parami, magiging tumor, magiging cancer kung depende sa ibang changes, ibang sa pagdami niya, maraming ibang changes. So usually, yun nga, matagal bago yung exposures mo sa mga factors that change your cells will cause cancer. Pero ito nakikita sa bata, parang bakit, napakahirap ng sakit na to, lalo pa pag binigyan ng chemotherapy at radiotherapy, tumitigil ang pagtubo ng buhok, hindi lumalaki ang katawan, mismong ang pag-produce ng dugo, di ba? Kaya namumutla, tumitigil. So, mayroong malungkot. But, ang kapares naman nun, merong masaya sa medisina. Ano ba ang, and again, hindi medisina, health. Yung kwento ko doon, yung isang specialista, sabi niya, pinili niya maging obstetrician o bigayne, kung tawagin, yun yung nagpapaanak, di ba, para sa buntis and so on. At least, yun yung OB part, yung gyne, malawak din yun. Pero yung OB, yun yung sa panganak, pagbubuntis. Sabi niya, because it's life-giving. And you can see, habang nagtuturo yung professor na to, masaya siya. Parati siyang ganado. Parati siya mukhang gising, hindi siya boring. And oo nga, kung gusto mo maging philosophical, pwede mo pang isipin yon kung, halimbawa, yung kaibigan kong pare, siguro kung kasama ko siya ngayon, baka sabihin niya, between the, unborn, wag na, masyado philosophical. That's yung gateway into life, into earthly life. Parang ang nasa pagitan noon is yung obstetrician, dapat kailangan masigurado niyang malusog si nanay, malusog yung bata, parang simulan yung buhay ng bata. So madami, action. Ano bang action na genre sa medicine? Of course, you have yung emergency, yung pinaka-obvious, trauma, maraming trauma dyan. It might concentrate dun sa isang age group, yung mga high-risk males, or maybe even females nowadays. Sports is another one. Maraming mga doktor na athletic, and they gravitate towards orthopedics, for example, or surgery. Grabe ang disiplina na kailangan para maging mahusay na sirohano. And ang napansin ko po, actually, medyo hindi na to action, pero yung insight na napupulot ko sa pag-iisip ng iba-ibang aspeto ng medisina. Yes, action yung mga athletics ng pre-med, or even during pagdodoktor nila, athletic pa rin sila. But ang napansin ko is, during their practice, kahit saan pa mag-practice yan, whether ortho or surgery or not, ang napupulot nila sa sport is yung disiplina, yung drive, yung determination, yung hindi ka na didismaya ka agad, marunong kang matuto, marunong kang maging part ng team, marunong kang mamuno,
marunong ka rin maging miyembro, no? So, maraming mga skills na hindi mo mapupulot lang sa medical school o sa medical book. So, action, mukhang nag-segue tayo dun sa philosophy, sa education. I think, well, very obvious naman din siguro, no? Yung mga palaisip, you have your sight, and that's only for the that's only for the yung cognitive aspect kung tawagan yung pamamaraan ng pag-iisip. And so meron na tayo doon ng mental health, at saka yung iba kasi yung iniisip mo how things work, yun ang pinag-iisipan mo versus yung mismong paraan ng pag-iisip ay pinag-iisipan. Iba rin, ibang level din ng ng expertise ang kailangan doon. Kasi habang kausap ng doktor ang pasyente, which is 80%, 90% of the diagnosis, yung sa history pa lang, pagkakakilala, ano yung kwento, nag-iisip din yung doktor, di ba? Pero habang nagsasalita yung pasyente, o kung hindi nagsasalita, ay may pinapakitang mga galaw o mga sintomas, yung pasyente rin ay nag-iisip, di ba? And yun ang hinahabol ng doktor na nanggagamot sa pag-iisip. So napaka-talino din ng kailangang level ng perception, level ng observation. Inuhugot niya yung mga leksyon na kinuha mula sa kanilang residency and internship tungkol sa pag-iisip na nakikita nila nangyayari habang may sinasabi yung pasyente. Hindi lang yung mismong sinasabi ng pasyente, which is usually etong sintomas, Doc, 2 days. Di ba? Masakit. Hindi, yung binabasa niya is yung pag-iisip sa likod o sa ilalim, sa loob ng mismong mga salita na yun. So, ibang level din yun. Pero laktaw naman din tayo or step forward or, step out din tayo doon. Hindi lang puro mental or intellectual yung sa mental health kung tawagin. Meron din yung well-being, lumalawak siya hanggang sa social aspects, hanggang sa art as a therapy, no, yung music as a therapy, ano bang mga hobbies, ano bang mga well-being ninyo. So doon umaabot sa maraming aspeto na ng buhay, di ba? And meron kang mga doktor na may buong show tungkol sa practice na yon. Di katulad ng show nga natin which is about, sabi nga ni Boss Elmer, anything and everything medical. And siguro for the Philippines, medyo marami pang pwedeng talakayin sa ganitong show dahil hindi naman tayo ganito ka well-versed or hindi natin masyadong ginagamit yung ganitong plataforma para sa medisina o sa health. Pero halimbawa sa Amerika o sa US, merong mga show na specialista siya, isang uri siya ng medical doctor, and yung sa kanyang show, ang mga guest niya, mga kaso ang pinapakita niya in that specialty. And you would see kung gaano kalawak ang mga aspeto ng buhay na pwedeng ma-affect ng kanyang specialty, which is nga more on the mental, social well-being aspect. Siguro, just to show you how wide that is, no? Medyo naglilinger tayo dito kasi napakalawak nito. Ito na yung digging in soul, kung tawagin ng tao, di ba? What we sometimes refer to as nandyan yung personality mo, nandyan yung perceptions mo. And the doctor for that, as you can imagine, has to be very in control din sa kanilang thoughts. Yung mga magagaling, anyway, no? Hindi manghuhusga. Maraming uri ng tao at sintomas at disorders as well as strengths sa pag-iisip ang na-encounter nila. Katulad ng, ito yung point na gusto kong sabihin, sa kalawakan ng uri ng pasyente at ng tao. You have your all the way from the disorders to the the diseases to yung mga ways of being healthy, to the the habits, yung sleep patterns na medyo nasa physiological side na. But anyway, I think baka nalolost na kayo sa kalawakan na yon. So, well, sa tingin nyo, is it possible? Balita. Kasi ang major goal ko dito is yun nga, ma-flesh out yung idea na ano ba magiging itsura ng medical channel. Not just for as a pitch na sakaling
meron sa inyo na gustong sumali at magtaguyod ng health channel. But also because for itong show din natin, ma-sense natin kung saan pwedeng mapunta. Pag binigyan ka ng clean slate, sabi nga ni Boss Elmer na anything and everything about health, makita natin dito sa early episode 2 na napakalawak nun. Kasi nga, it can reach all of these specialties. So, ang isa pang example sa exercise lang na to, halimbawa meron kang balita, di ba? In other channels, every so often, pag ganitong oras ng hapon o gabi, news na yan. Maraming news sa medicine. Yun pa lang sa news, marami ng subgroups yun. Yung meron ka ng scientific. Sa amin, para sa mga doktor, ang journals, what we call journals, yun ay parang balita. Kasi may inaral kang textbook, yun yung tinest sa'yo na nung bigyan ka ng lisensya. Pero marami pang research eh. Yung mga gamot doon, baka hindi na yun ang best na gamot kasi may bagong gamot na ginawa. Yung procedure, yung surgery, may bagong procedure, may bagong technology. Yung disease na inaral mo, eksperto ka na doon, pero may bagong research. Meron silang natuklasan na molecule or some other factor or some new treatment. Yun, mga balita yun sa amin in a scientific sense. Na kung hindi mo sundan, mahuhuli ka. Para siyang balita kasi para sa doktor, pag hindi niya nasabayan ang ebidensya, yun pa ang isang salita doon sa balita namin na journals at research. Pag mahuhuli ka, hindi mo na balitaan, yun na yung salita. Hindi mo na balitaan ang latest na treatment or finding. Yun pa lang yung scientific. Meron ka rin balita nga na halimbawa nagkaroon ng major event. Sige, volcano, eruption, earthquake. Yun pa lang yung mga calamities. COVID, isang example na yan. Marami pang iba. Maraming just to be crazy about it, pag-isipan natin. May nagbukas na bagong restaurant. May pinasok na bagong produkto, yung mga vape na ganyan. Electric vehicles. Yan. Kung halimbawa lang maging mandato siya na lahat pala ng vehicles in the Philippines starting next year, electric na. Ano ibig sabihin nun for health? Okay. Tapos biglang nagtayo ng power plant katabi ng school. Syempre, ma-alarma mga parents, hindi ba yung mga brain waves na yan, yung electrical field, ma-apekto yung mga anak namin dyan sa classroom. Mga lumang issue na po ito. Hindi ko basta-basta lang ginagawa. Hindi po ito fake na issues. Narinig ko po ito dati. May mga ganyang balita. So madami, no? Kasi napakalawak din ng health. So moving on dun nandun pa lang tayo sa balita, no? Iba-ibang uri na yan. Skandalo rin. Politics. So, believe it or not, yung pagpili ng which test to use para sa COVID, yan, nagkaroon din po yan ng politika. Hindi ko na siguro hihimayin. Maybe another day, another topic, I would prefer with the real experts na talagang malalim ang pag-iisip tungkol doon. Pero yun lang ay isang halimbawa. Deng Vaxia last year was also political or supposedly political. Marami purchases globally, hindi lang naman sa Pilipinas, pero yung mismong idea ng vaccine, maraming politics din siya. Yung pag-research natin at pag-fund ng mga programa, ano ang implication kung funded siya ng DOH versus funded siya ng USAID versus pa nga funded siya ng private institution like Bill and Melinda Gates. Siguro hindi niyo masyado nababalitaan, depende kung sino ang nakikinig, but yung mga programa na to ay nakakaabot sa mga bahay at eskwelahan natin, di ba? Libreng gamot dito, mission dyan. So marami, may politika din siya. Dadako naman ako doon sa bakit ganun karami ang posibleng topic sa medisina. And dito naman papasok yung ating perspective, as we said last week, sa whole system. Na hindi lang yung sakit mo
sakit ng katawan, at gamot para doon ang pag-uusapan natin, kundi yung buong sistema. Doon tayo na uuwi parati, no? Hindi ko nga inaasahan, pero siguro gusto kong bigyan kayo ng kahit konting insight every show. Bakit doon nagsimula tayo sa gaano kalawak ba ang mga pwedeng channels or TV shows kung meron tayong channel na exclusively health. Hindi pa nga natin naubos yun eh. Tumigil tayo sa action tapos naging mental health, and then yung mental health mismo ang lawak din niya kasi from disease and yung mga kinatatakutan natin na yan mismo ay isang malaking topic hanggang dun sa mga habits, yung mga hindi actually disease, hindi dapat katakutan, you know. Tapos from there yung news, kasi meron tayong example from abroad na specialista siya dun sa mental health. Sabi natin, hindi lang naman siya ang may show. Actually, kung halimbawa ang balita, marami rin siyang subgroup tungkol sa health din. Bakit naman ngayon ganun siya kalawak? Hindi lang tong balita, hindi lang tong specialista na to, hindi lang yung mismo mga number of shows na pwede tungkol sa health. I think mauuwi ka talaga sa buong sistema. At bakit? No? Ito ngayon yun. Maraming factors ang nagpo-produce ng kalusugan mo. Tanong, how much of your health sa tingin nyo, bigyan nyo ng numero from 0% to 100%, ay how much of your health ay nanggagaling o ang iniimpluwensyahan ng clinic or hospital, ng gamot, no? Yung pills na yan, yung syrup ng anak nyo, kung ano man, yung surgery na pinagdaanan ng kamag-anak nyo. Actually, minority. Malaki na ho ang 20% na estimate. Siguro mas malapit sa 10. Hindi ko rin fabricated or kagagawan of fake news. Totoo yun, merong publication. Parati natin, in fact, nasa Universal Healthcare Law ang basis na yon kung bakit hindi lang panggagamot ang laman ng Universal Healthcare Law. Because the majority of your health po ay galing sa non-clinical or non-hospital na mga aspeto. Tingnan nyo na lang po siguro yung amount of time sa buhay nyo na ginagasta nyo sa loob ng clinic o sa loob ng hospital compared to yung exposures nyo everywhere else. Sa school, sa computer, sa cafeteria, sa tricycle, sa jeep, sa paglalakad, sa trabaho, sa palengke, wherever, no? That means doon yung mga exposure mo, yung nilalanghap nyo, yung kinakain nyo, yung di nyo kinakain, yun ay nagiging parte ng katawan nyo. Yun ay nagiging, doon kayo nagre-react at na tawag doon, na-form, what's the word, hulma, na doon na-form yung inyong mental health. So just on that single point, no, bakit importante yung single point na yun na most of your health is actually not from clinics and hospitals, doon nanggagaling, doon umuusbong yung idea na kaya napakaraming pwedeng uri ng show, hindi lang talk show sa health. Kasi yun na lang, research para dun sa gamot, nandyan yung scientists mo. Yung stereotype na scientist, naka-lab coat, di ba, nasa laboratory, may mga hinahalong mga chemical, 10 years later, actually ang average mga 13 years later, ayan, may gamot ka na mabibili. Yun namang gera, o sige, ano bang mga favorite nyo na na palabas o movies na tungkol sa war, di ba? O kahit ano man yun, whether Star Wars or World War II o yung sa Philippine history ng mga natin, revolution natin. One of my favorites is yung sa yung mga gawa ng Artikulo 1 na nating i-endorse. Pero sa digmaan actually nagsimula, or we can attribute, malaki ang pasasalamat natin sa digmaan, sa totoo lang,
para sa maraming development ng surgery, of course, sa trauma, pero hindi lang sa trauma, no? Yung mga inaral nila sa mga sugat at infection ay nagagamit din ng mga technique para sa pagsara ng mga sugat sa iba't ibang uri ng surgery. Naging universal siya. So, mula doon sa typical white coat, lab coat, naghahalo ng chemical, meron ka rin mga sirohano, action, putukan, barilan, nandun sila sa putikan, binibigyan ng, binibigyan nga ako ng baril. Hindi ko alam, no, kung against yun sa oath. But, ang point is, it's happening everywhere. Di ba? Kahit sa war. Ngayon, meron tayong locally displaced person or internally displaced, internally stranded, locally stranded dahil sa restriction ng COVID. Hindi lang po COVID ang nagkakaganon. Ang common na acronym sa amin sa public health is IDP, internally displaced person. Meron mga dahil sa local na conflict din nila. Marami po tayo niyan sa Mindanao. And of course, in other countries. Napakalaking health issues din nun. So meron ka na ngayon dun sa politika ulit o sa religion, di ba? Isa pang malaking intersection yan na religion and medicine. Marami tayong natutunan sa mga Muslim na or Hindu pa nga na physicians from ancient history. There's some very interesting people na gusto kong mag-guest sa show para bigyan tayo ng mga kwento na gano'n. Kung gaano kalalim at gaano kayaman ang history ng medicine. Dalawa pa lang yon, di ba? Yung sa laboratory and sa digmaan. Yun nga, sa sports, di ba? May health aspect din yun. Lahat ng atletang idol natin, nagkakaroon ng kung ano-ano mga injury, kung hindi man mental health na issue. So marami. Nauso ngayon ang cooking show. It's the food you eat. Yan ang influence sa health mo. Marami yan. Engineering, yung ilaw, yung factors mismo na when a child graduates with certain, let's say grade point average, ganyan, ano chance niya sa buhay na makakuha ng anong klaseng trabaho, anong likely na kanyang edad ng pagkamatay or chance ng pagkuha ng certain diseases. Sa mga nakakuha ng disease na yon, ano ang chance ng kanyang pag-recover ng maayos. Lahat yan ay nai-impluensyahan ng mga factors na yon. Nandun na tayo sa area ng educational status. Di ba? So, believe it or not, yung mga programa katulad ng Pantawid, Pamilyang Pilipino, tama ba? PPP, inaaral din po namin yan sa public health. Kasi ang rational naman is yung behaviors that will shape your health. Ang tawag ng lahat ng pinagdadaldala natin ngayon is social determinants of health. Social, hindi lang sa Facebook type social. Social as in anything to do with you and, I guess, society. Yun nga, no? Everything you do as a member of society. Yung options mo, kung bibili ka ng pagkain. May option ka ba dyan na junk food? Magkano siya? And therefore, depende sa magkano siya at kung nandyan siya, anong chance na kakainin mo yun? Hindi siya healthy. Isang choice pa lang yun. Sigarilyo, di ba? Nandyan ba siya? Yun ang unang level. Magkano siya? Di ba? So, babawal ba based on your age kung bebenta sa'yo o hindi? Paano ine-enforce yun? Diba? Hinihingan ka ba ng ID? Etc. etc. Isang choice pa lang yun. Diba? Whether or not maging smoker ka. Yung smoking pa lang, napakami ng mga sakit na related sa kanya. Na mas likely or mas malamang sa hindi, magkakaroon ka ng mga sakit na yon kung smoker ka kaysa hindi. At isa na doon yung cancer. So I guess at this point, medyo nag-full circle tayo. Ang tawag dito sa nangyaring usapan natin is
flight of ideas, no? Yung parang train of thought o yung pagsunod-sunod ng mga ideas natin ay konektado naman ang isa sa susunod. Pero parang on purpose, gina-guide natin yan na maraming makover kasi yun yung gusto kong i-explore from last week's episode. Yun palang isang idea from last week's episode na napakalawak ng health. Yun muna, no? Lalo na I have to go in a short while and medyo I needed to choose a topic for you na siguro kahit gaano kalawak o gaano ka-enjoy yung paglaktaw natin mula topic to different topic, ay meron tayong kahit isang take home lang, which is na habang maaga pa naman sa episode series natin, episode 2, ay masabi natin medyo na-scope natin kung gaano kalawak, how far this can go. At sana naging basis din yon na maintindihan nyo bakit hindi yung libreng konsulta ang ginagawa natin, no? Di katulad sa other shows na may hinaing ka or may problema, doon mo ilalapat or pag-uusapan. Isa pang topic yon kung bakit hindi, no? It has all the things, all of those connections with yung dependence, root cause analysis, no, na masosolve ba yung problem? Maybe for that one person, pero yung totoong problem, bakit nagkaroon ng problem na yon, ganun mag-isip sa public health. Dapat yung pinaka-root cause, parang na-diagnose mo ba? Yung diagnosis ba talaga ang tinitreat mo o yung sintomas? Di ba? Ganun ang training sa medisina, at kung gamitin mo yung ganung pattern ng pag-iisip, yun, parang psych na rin tayo. No? Yung iniisip natin, yung pag-iisip natin. Kung ganun ang training ng doktor, mabuti sana kung, it would be a good thing na gamitin natin yung ganong wisdom ng pag-iisip sa mga problema ng health. Kasi otherwise, pa isa-isang problema ang pag-address natin. So yun pa lang yung bakit hindi. Hindi ko pa na, pasimula pa lang tayo sa discussion na yan. Titigil na ako doon. Ang discussion natin today was hopefully makita yung kalawakan ng health. And siguro as final point, yung sinabi ko, bakit health? Total, kalawakan yung pinag-iisipan natin ngayon. Bakit hindi medisina? Kasi pag sinabi mo medisina, bahagi lang siya ng kalusugan. Ang health is kalusugan. Pag sinabi mong kalusugan, meron yung mga factors affecting that. Meron yung positive na kalusugan, yung halimbawa yung atleta na sabi natin kanina, na nagiging doktor din, at it's very positive, na yung positives niya nagagamit din sa ibang aspeto ng buhay. So todo healthy ka in other aspects, even as a doctor, healthy yung practice mo kasi disiplinado ka. Meron din yung negative na health. Yun doon nagkakaroon ng disorders, diseases. So napakalawak. Ang medisina, nasaan siya doon sa kalawakan na yun ng kalusugan o ng health? On one hand, ang pinakamadaling sagot pag sinabi mong medisina, siguro sa English, medicine, nako-confuse din siya with yung mismong gamot. Which is a very narrow way of thinking. So halimbawa, yung technology na yan, whether it's injection or tablet, yun yung mismong gamot na bagay. Pero ang sa problema, halimbawa high blood, actually, pinapababa niya yung sintomas mo na mataas yung blood pressure mo. Sintomas siya. Pero yung dahilan kung bakit mataas yung blood pressure mo, at hindi niya nasasagot. Binababa niya yung number, which is your blood pressure. Diba? Kung ano man yung cause nun, yung mismong daluyan ng dugo o yung arteries and veins nyo. Arteries actually sa blood pressure. Pero bakit siya nagkakaganon na halimbawa naninigas or hindi siya elastic, hindi siya flexible? Ang point is, bakit hindi bakit medisina? Bakit hindi medisina? Bakit kalusugan? Kasi narrow yung pag-iisip pag sinabing medisina.
At saka, yun lang yung gamot na meaning ng medicine in English. Pero pag sinabi mo namang sa Tagalog, medisina, actually, field siya. Hindi lang siya kagamitan o tableta o injection o, kundi area of practice. Ang medisina bilang profesyon, bilang tawag din, larangan ng pag-aaral o ng expertise. Gayunpaman, kahit yung larangan na yon, kahit yun ang meaning niya sa Tagalog, ng larangan ng medisina, ang profession ng medicine, isa pa lang din siya doon sa profession and fields of expertise na pag pinagtagpi-tagpi mo, ay yun ang kabuuan ng kalusugan. Ano-ano pa ba yung iba maliban sa medisina? Sige, balikan natin yung gamot. Di meron kayong yung supply chain. Kung yung presyo, yung financing, yung mismong drugstore, yun pa lang yung gamot. Yung mismong larangan pa, yung tao. So meron ka dun sa gamot, yung maliban sa doktor na nagpa-practice ng medisina, meron ka ng pharmacist na nagdi-dispense. O kaya may mapapansin na sa gamot mo, meron siyang maipapayo sa inyo. Trabaho din po yun ng pharmacist. At marami pang iba, yung nurse, yung medtech, yung radtech, yung midwife, yung barangay health worker, and so on. At dalawa pa lang yun, no? Yung mismong gamot, tapos yung professional. So marami pa, maliban sa medisina, marami pang ibang aspecto. Pati ho ang arkitekto, mayroong role yan sa pag-shape ng ating health, sa environment. May mga interesting research, siguro sa next episodes na lang, na pag binago ang environment na mas pleasant, mas maaliwalas, malinis, actually minsan bumababa ang crime rate, mas healthy ang mga tao. And of course, again, there's a lot to discuss there. Pabali-baligtad yung cause and effect. So wag natin toxicin masyado. Pero ang point is, all these factors that affect your health, mas malawak sila sa medisina. Hindi natin minamaliit ang role ng medisina. On the contrary, pinapakita lang natin kung gaano kalaki ang kalusugan na itong respetado at napakahalagang elemento or larangan, which is medisina, napakalaki na yan. Napakahalaga na yan. Pero ang health, mas marami pa. So siguro dun muna. And segue lang din sa ating outro or exit is that yung sinabi kong other professional, yun ang aking pupuntahan for my quote-unquote practice. Yun ang aking parang practice in public health na sa pag-aayos ng health systems. Marami po akong colleagues na mamimit ulit. Actually, matagal na ako hindi pumupunta sa site na to dahil sa trabaho. Pero thanks to our very good research team there, and as I said, the local government being very active, marami nang naging developments, and we're now in a stage na yung research pilot namin, pwede nang kopyahin ng iba, marami nang mapupulot na lessons. And I think hindi lang doktor ang dapat ganito magsalita. So actually, kanina ang kausap ko ay yung mga team members na to. Sabi ko, what you bring is experience. And many of them are not even doctors. Kasi sa areas na ganun, you have to broaden yung team membership nyo. And I'm very proud of that team. And they have accumulated a lot of experience. And not only with my pride in their experience, but also yung aming mission, which is nag-research kami para na ma-share yun. Nandun na tayo sa point na yun. And we will also be sharing it with an audience of not just doctors, but doctors, nurses, midwives, etc. from the new site that will replicate what we were doing sa Bulusan. So, yun, no? Ganun, kung ano man yung sinabi kong malawak, siguro ang final point ko lang is, hindi lang sa theoretical. Kasi wala pa naman tayong cable TV channel or YouTube channel na health lang, di ba? With all those action and drama and But, gayon pa man, I hope you know na may pinanggagalingan yung ganong insight. Hindi lang siya theoretical, hindi ko lang siya wish list na sana marami kasi napakalawak kasi ng medisina. Madaling sabihin eh.
Pero in practice, ganun po talaga. Napakaraming pwedeng uh, maging teammates. Napakaraming ways of influencing health and of fixing health systems. Maybe in another episode, I can describe further ano ba yung mga areas namin na yung mga action na yon at yung mga laboratory na yon sa research namin hanggang sa naging IT kami, naging transportation coordinator kami, naging bankers and kung ano-ano pa, teachers, you know. So I guess yun, that's what I'm looking forward to at the end of this show. Right before this show, ang kausap ko naman within my hospital work is yung transportation committee. And as I said, I think I mentioned before, nandun ang budget, nandun ang accounting, nandun ang HR, di ba? Kulang na rin namin actually infectious disease kasi although medyo kampante naman tayo dun sa guidelines na dapat sundin sa loob ng mga transportation vehicles or mechanisms during COVID. But the point being, ganun siya kalawak. Doon pa lang sa isang aspeto ng COVID na nag-MECQ ulit, so tumindi na naman yung pangangailangan namin ng transportation, which is again what brought me to connect with the EFI and to be on this show. So ganun kalawak. No? So siguro in closing, we just explored yung isang comment natin from last week's show, last week's intro. This is a expansion of that intro doon lang sa area na malawak ang health, hindi lang sa medicine. We started with yung exercise na gaano ba kalawak? Sige, paano kung gawin mo siyang TV channel or YouTube channel? Marami kang aspeto at genre na pwede, puro health focus, pero may action, may drama, ganyan-ganyan. Na isang aspeto pa lang noon, yung mental health ay lumawak na, lumobo na, no? Napakaraming aspeto. Bakit? Kasi actually ang tao, maraming uri din ng either disorders or personality types or ano. And remembering as an example yung show ng isang doktor na specialista doon, napunta naman tayo doon sa news kasi hindi lang naman doktor ang may show na gano'n. Actually, sa news pa lang ng health or other non-health news, may health na aspects din yun. Taal volcano was our example, yung binubugan na particles, may health aspect yun. So, from there, yung genres and yung example na show, hindi lang naman yung show na yun, yung news, napakarami, napakalawak. And bumalik lang tayo dito sa practicalities na hindi siya abstract or book knowledge. Ganun talaga, I can vouch for the reality of that from my work, from my immediate previous meeting before this show, and to my immediate next stop. And siguro look forward na lang sa ating footage some point kung may oras pa tayo to record some footage and share with you yung paano ba on the road, paano ba yung quote-unquote action. Di naman ako action star, pero maraming activities na kailangan mangyari outside the hospital, outside the clinic. Kasi nga, those are the things that shape your health. Kasi whenever you think about health in a big way, mauuwi ka sa buong sistema and babalik tayo doon sa bakit nga ba tayo may show na ganito. So I hope you learned something. Episode 2 pa lang. We will be having guests on the show. We will be having more graphics, I suppose. Looking forward to your comments for yung ano bang okay na theme song. May kumuha na daw ng Mission Impossible. Hindi ko naman balak. Hindi naman bagay para sa doktor. Yeah. Siguro in searching for music, na-try ko yung Grey's Anatomy. Finally, I actually did not watch that, pero magandang pala siya. Well-researched, I can say, yung kanyang mga scene. And hospital pa lang yon. And doon pa lang sa the first few episodes pa lang na na-try ko recently, ito kasi ngang Netflix season na ngayong puro stuck at home, It's marami na ako insights just in comparing yung ganoong image ng health dito sa atin. So from everything I described, ganong kalawak, maraming local examples. Remember, this one is medyo foreign. But anyway, nagiging pangalawang episode na siya. I really need to go. If not, I might be late for ang aking long trip to the province where we are implementing hopefully yung kalawakan ng systems ng health. So wish us luck, lalo na ngayong COVID response, COVID crisis time, kasi napupush aside yung ganitong klaseng work when in actuality, as I said sa opening, bakit nga ba non-COVID ang focus so far at least?
aside from the fact na nagsasawa na siguro kayo, it's the fact na deep down related din siya. And the fact nga na nasi-sweep aside o natatabunan yung mga ibang klaseng health work. As we say, nako-COVIDize ang health. So hopefully with this second episode na nabago natin yung kahit konti o nabigyan kayo ng refresher na don't despair sa health. Ika nga, stay negative in COVID pero stay positive in life. And just for our purposes, stay positive in health also, which is way beyond COVID. Maliban sa avoiding COVID, remember you have to eat healthy and sleep well and be on good terms with your neighbor. Totoo yun, that is medically proven to please have a good, social life. Physical distancing, but hopefully not social distancing. I leave you with that. I-define na lang natin yung physical distancing and social distancing next time. Pero sana napaisip kayo doon. No? Just like sana napaisip kayo with our show. So thank you very much and I will see you next week. Thank you. Ingat po kayo.